Naririnig mo ba ito? Huwag kailanman, hindi kailanman sabihin sa iba na hirap ka sa pera dahil kapag sinabi mo na 3 bagay lang ang pwedeng mangyari at wala sa mga iyon ang makakatulong sa iyo. Una, maaawa sa iyo ang mga taong hindi naman makatulong. Ang awa maganda sa pakiramdam pero hindi nito binabayaran ang mga bayarin. PT never paid a single bill. Puro simpatiya lang, walang solusyon. Bakit mo ibabahagi ang pangangailangan mo sa taong maliit lang ang kakayahang tumulong? Pangalawa, ang mga taong pwedeng tumulong minsan, kusang lumalayo. Dahil ang hirap daw ay nakakahawa, ganyan ang tingin ng iba. Ang mga may pera at may posisyon, pinoprotektahan nila ang kanilang sariling sirklo. Kung mahina ang dating mo, bawas agad ang tiwala. Sa mundo ng negosyo at oportunidad, nag-iingat ang mga tao. Nagbabantay sila kung sinong magbibigay ng risk sa kanila. Pangatlo, ang mga nagpapakita ng simpatiya sa harapan mo, sila pa ang unang magbubukas ng usapan pag alis mo. Mas mabilis kumalat ang balita sa mga taong hindi mo ibig sabihan. Mawawala ang advantage mo, reputasyon, kredibilidad at minsan pagkakataon. Ito ang itinuturo ng mga pamilyang may yaman. Huwag ilabas ang kahinaan. Tahimik ang kanilang arsenal. Silence is your greatest financial weapon. Hindi ito pagiging mapanlinlang. Ito ay disiplina at pag-strategize. Naalala ko ang isang lalaki na nag-anunsyo na may utang siya. Akala niya sasamahan siya ng suporta. Sa halip tumaas ang renta ng landlord niya at umiwas ang mga kasosyo sa negosyo. Isang sandali lang ng kalungkutan ang sumira sa 5 taong pag-aayos ng positioning niya. Ang market ay hindi nagre-reward ng pagiging tapat tungkol sa kahinaan. Binibigyan nito ng pabuya ang perception ng lakas. Perception matters. Ipakita ang katatagan. Hindi natin sinasabi na magsinungaling ka kundi huwag i-display ang iyong kahinaan sa harap ng madla. Huwag gawing palabas ang sakit. Fix things in silence. Rise in silence. Hayaan ang resulta ang magsalita. Kapag may bahid ng panghihina, kakaunti ang pagkakataon at mas malaki ang palagay ng risk. Sa halip, ipakita ang presence at strength. May taktika at disiplina ang mga taong matagumpay. Tinatago nila ang kahinaan habang tahimik nilang inaayos ang problema. Paghahanda, restrukturasyon, o pag-uusap ng pribado sa mga taong mapagkakatiwalaan. Doon nagmumula ang tunay na respect. Results trump revelations. Gumawa ng isang plano na hindi nakadepende sa approval ng publiko. Huwag umasa sa audience para magligtas sa iyo. I-audit ang sitwasyon ng pribado, gumawa ng budget at restructuring plan, humingi ng tulong sa may kapasidad, hindi sa lahat ng kakilala. Proteksyonan ang reputasyon mo. Huwag mag-post ng emosyonal na detalye online. Magplano ng progress sa tamang tao, hindi sa lahat. Ang katahimikan ay hindi lang para sa mundo, ito rin ay para sa sarili. Mas malinaw ang isip mo kapag kontrolado mo ang impormasyon. Huwag i-perform ang sakit mo sa publiko. Ayusin mo ng tahimik, tumayo ng malakas. Hayaan na lang ang resulta ang magsalita. Gumamit ng katahimikan ng may integridad. Itago ang takot at desperasyon at palitan ito ng gawa, diskarte at determinasyon. Kung gusto mong matuto kung paano protektahan ang iyong focus at gumawa ng matalinong galaw sa pera, mag-subscribe ka na ngayon. Dito, hindi lang tayo maingay sa salitang success. Tahimik tayong kumikilos, matatag at may diskarte. Kaya pindutin mo na ang subscribe button at sabay nating palakasin ang iyong financial